Okay, magandang araw po ulit sa lahat. Kung anong oras man ito napapanood itong simpleng vlog po natin. At marami sa inyo ang nagabang ng Senate hearing. Siyempre si former President yan, Rodrigo Roa Duterte. Ang talagang inaabangan po na lahat at ang kailang pagharap ni Senator Laila, dating Senador Attorney Laila de Lima. So pare-pareho mga abogado na pare-parang abogado yan. Nandiyan si Attorney Dean Cheldiocno. So, eto, marami pinagdedebatihan kung magagamit nga pang ebidensya sa ICC. Itong confession nitong dating Pangulong Duterte na tinuturing na lahat na pasimuno ng extrajudicial killings or EJK ng kanyang war on drugs, ng kanyang policy laban sa illegal na droga. So, mapapansin nyo bago magsimula ang Senate hearing, kapag tatanungin ni mga resource person na tinatawag, pinapanumpa sila, if sabihin under oath. Hindi na ito pwedeng gamitin na sabihin lang hindi totoo yung sinabi niya o kaya joke lang yun. Hindi po pwede po yun kasi under oath ka, para kang wala itong pinagkaiba sa panunumpa. Sa kapag ikay nasa korte, ikaw ba yung witness, akusado, ano man. Ayun yung tinatawag na witness stand. So dito sa Senate, nakita niyo naman, napansin na pwede sila magpa-aresto, magpalabas ng warrant kapag ayaw dumalo yung pinapadalo nila. Tulad si Attorney Harry Roque sa Congress, ganun din. Ngayon kinasuhan na si Attorney Harry Roque ng human trafficking. Mabigat po yan. Kasi ang pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, yan ay ni-revise, pinabigat yan human trafficking. Pinabigat po na kasi yan. Nagiging non-bailable yan kapag matibay yung ebidensya. Kung hindi ako nagkakamali. So, balik tayo dito sa sinabi habang nanumpa o pagkatapos manumpa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte under oath. So, hindi niya pwedeng gamitin dito yung joke lang yun, nagkamali lang. Hindi, kasi nanumpa ka na. Ang mapapansin nyo yung sa Vice President ng kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, ayaw manumpa dun sa Kongreso, ayaw mag-take ng oath. Kasi, dito sa pondo confidential funds, di ba? Yung issue naman sa kanya. So doon, makapansin nyo, importante yung panunumpa na yan. Kasi yung lahat ng sasabihin mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, ay tinuturing na totoo. Recorded yan, pwede magamit yan na magkakaso sa'yo. Tulad nito, may binubuong kaso sa kanila, di ba? Confidential funds, mga kung ano pa, madaming kasong haharapin ng pamilya Duterte. So, huwag na tayong magtaka kahit na medyo naduduling na to si dating Pangulong Duterte, kaya na gusto pa mag-mayor. Gusto lang protektahan ng interest nila sa Davao City. Hindi ako naniniwalang maninilbihan yan. To be honest, no. All due respect to the former president, gusto lang protektahan na kailangan sariling interest. So, nasa tao na yan ng Davao City kung iboboto pa ba nila yan o hindi na. Kung gagawin ba lang hari yan o kaya nila managot sa ICC. Ngayon may nagsabi na isang veteran na journalist na swak ang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Senado sa EJK tungkol dyan, na lumabas sa bibig niya mismo, coming from the horse's mouth, yung kanyang pag-amin. Parang tinuturing na confession na kasi nalumpa siya dyan under oath. So, swak na swak sa ICC, International Criminal Court. Ngayon, ang ini-encourage ng mga tao, lalo-lalo ng mga kilalang mga personalidad, mga politiko, lalo sa Quadcom ni Congressman Representative Amante, Congressman Representative Dan Fernandez ng Laguna, na may pagtulungan na ang PBBM, Marcos Administration sa ICC. Ngayon, sasabihin na iba, kung hindi naman mapagtulungan yan, at baliwalay pa rin yan ng Pangulong Bongbong Marcos, Administrasyong Marcos or PBBM,
ay bumabaliwala po at hindi po. Meron pong lumalabas na ugong-ugong din na warrant o pares na idadaan sa Interpol. Hindi mapagtulungan ng PBBM administration ang Interpol po, mga kasama, ay hindi lang pwedeng tanggihan yan. Lalabas tayo sa Interpol. Paano pag may mga wanted? Na-discuss ko na yung dati, di ba? Paano pag may mga wanted na nagpunta dito o nagpunta sa ibang bansa? Hindi tayo matutulungan na kasi hindi tayo tumutubos sa obligasyon at lumabas tayo sa Interpol. Mahirap po yan, mga kasama. Maski nga China kasama sa Interpol. So, dito para madaling mahuli ang mga suspect o wanted sa ibang bansa, Interpol, kasama po tayo dyan. Hindi katulad yung paglabas sa ICC, ligtas na. Interpol po, piniliwanag na rin po ni Senator Trillanes yan, ni Attorney Chel Diokno. Interpol, pinag-aaralan nila yan. Alam nilang pwedeng hindi may pagtulungan ng PBBM administration. So Interpol ang pwedeng magpalabas o magpatupad ng warrant at susunod ang pambansang pulisya dyan. Hindi po pwedeng hindi. Masisira tayo sa international community, sa Interpol. So, eto, sabi ng veteran journalist, parang hinukay ng dating Pangulong Duterte ang kanyang sariling libingan sa Senate hearing dahil sa kanyang extrajudicial confession sa EJK, extrajudicial killings. Itong confession niyang to under oath, hindi niya pwedeng gamitin yung bulok na style niya na joke lang or nabigla lang siya. Hindi po. Yan po ay masyadong eerie o nakakilabot itong binanggit niya. Nilaglag pa nga niya si Bato, death squad daw. Huwag niyo sasabihin na death squad kasi kapag nalabas sa kalang babaril niyo suspect. Hindi po. Pag sinabing death squad, tagapatay ka talaga. Death squad nga di ba? So, ito, nakaramdam ng takot si Senator Bato de la Rosa dito, obviously. At ito yung magagamit po. At kung hindi man lang ibigay yung video, nandiyan naman si Senadora Risa Ontiveros, siyempre may mga staff na nakakuha ng coverage. Ang media nakakuha ng coverage. Yan po ay magagamit sa ICC. Pwede po magamit po yan para mapinpoint na, mapin down na itong allegedly EJK na ginawa ng polisiyan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, abangan po natin na malapit na raw ang warrant of arrest na ilalabas ng ICC na idadaan sa Interpol. May pagtulungan man ng PBBM administration, Marcos administration o hindi, yan po ay Interpol. Hindi po pwede natin tanggihan po yan, mga kasama. Mapapansin nyo yung kumaalala nyo kay Alice Go, kung walang Interpol, mahuli pa siya sa Indonesia. Mag-isip po tayo, lalabas tayo ng Interpol? Mahirap po yan. So, Interpol po, hindi pwedeng tanggihan po yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. PBBM administration, Marcos administration, hindi po tayo pwedeng tumanggi dyan. Interpol na po yan kung sakali luwas man yung warrant ng ICC o International Criminal Court. Mayroon po kasi mapanagutan dating Pangulong Duterte dito kasi kung order ng isasampa, mahirap. Wala siyang direct participation. Pero yung policy niya, crimes against humanity yan, hindi na kailangan ng direct participation. Basta nagbigay ka ng policy at hindi mo pinigilan ganyang klaseng patayan, yung ikay leader pa ng bansa, yan ay pasok na sa crimes against humanity na sakop ng ICC, International Criminal Court. Kaya doon siya dapat managot, pati si Senador Bato de la Rosa, no? So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. Ingat po lahat.